Guys, general reading tayo. Check natin ano yung mga energies na makukuha natin dito. Okay? So, hindi po ito magre-resonate sa lahat for sure kasi ito ay general reading only. Kunin nyo lang ano yung tumutugma sa inyo. First, tignan muna natin ano yung mga possible na paparating sa'yo. Timeless reading to, yan. Yan lang masisiguro ko sa inyo. Yung mga readings ko dito ay timeless. Kung kailan man makarating sa inyo. First is wedge. Wedges may mga kinalaman sa excuse me. Wedges yung mga bagay na sumasagabal sa inyo, whether tao yan, bagay or situation. No. So, yung mga blockages ito. Ito yung mga harang or sagabal sa mga goals mo, gusto mo mangyari. Kung meron man, no? Meron binabanggit dito something about August. Pwedeng may, it could be your birth month, or it could be na merong something na paparating sa'yo, mangyayari by month of August, no? Malayo pa yun, pero lumilito. Ayan, it could be na merong happiness na paparating sa'yo. Ano pa? Wow, secret admirer. Paghahanga. Romantic man yung admirer na yan or not. Yun lang, pwedeng may mga problems, troubles, or accusations yung tipong ikaw yung parang malalagay sa hot seat. No, parang ikaw yung ituturo, no? Parang sa'yo yung blame, ganun. Parang ikaw yung napagkakaisahan, napagtitripan. Check naman natin when it comes to love life. Uy! Ghosting! Dear, mukhang may plano kang i-ghost na itong person na to. May disappearing eh. Ito na naman yung pinaglihi kay Invisible Man. Bigla na lang no paramdam, no show. Bigla na lang manggo-ghost itong person na ito. Oh. Baka ginugood time ka lang talaga niya. Baka talagang hindi siya serious in the first place, no? So, umpisa pa lang, in the beginning, hindi na talaga siya seryoso. Yung tipong adventure lang, trophy, ecstasy, good time, excitement lang, thrill lang ang hanap siguro talaga yung person na yan. Oo nga, this is a connection hindi solid, parang infatuation lang, fantasy lang, imagination lang. Hindi siya pure love talaga. So, patayin tarot cards. Yan, if you're planning to move sa ibang lugar, maaaring ito indication na makahanap ka ng better na lilipatan. Whether it's a better job, a better place to live, a better relationship, no? Andun yung possibility na yan, may mga iiwan ka na, katalikuran ka na, kapalit ng better na hinaharap or better na lilipatan kung meron ka mang gustong iwan na takasan, talikuran, and magsimula ng panibago sa ibang lugar. Ito yung indication na yung mga bagay will soon improve para sa'yo. Kumbaga, doon ka sa pagbabiyahe, sa transitioning period. No? I think meron kang person na makaka-deal na pwedeng very very difficult to deal with kasi pwedeng siya yung may pagka-judgmental,
No? So, nakikita ko dito pwedeng mga harsh words, cruelty, mapapala mo dito sa person na to, pagiging, sabi ko, very difficult to deal with. Mahirap kausapin, hindi mo siya ma-convince, pwedeng, palaging siya yung tama. Iniisip niya siya lang yung tama. Mahirap makipag-communicate dito sa person na to. Hindi yung masasabi ko. Yes, there's communication or good news paparating sa'yo. Pwedeng related sa work or an opportunity. Or this is an indication na pwedeng may new beginning for you kung saan man yan nagre-resonate sa iyo. Okay, pwedeng sa love life, pwedeng sa career mo, it could be anything as long as ito ay general reading kasi kung ano po yung nagre-resonate sa inyo. Or may energy dito ng pwedeng malayo yung agwat ng edad since king yan and page, age gap. No, malayo yung agwat ng edad. But this is good news kung ano man ito. Meron something dito na marireceive mo magandang balita. Death card, Scorpio energy. By the way, meron ditong air, fire, and Scorpio energy. Death card is an ending eh. But baliktad yung death card. So it could be na unending pero parang hindi mo, perhaps you want something to end pero mahirap. Kumbaga, perhaps you want something to end pero hindi pa talaga siya totally mag-i-end. Or it could be dealing with an ending pero nahihirapan kang i-accept yung ending na yun. Or i-welcome yung, ewan ko, it's a new chapter. Or itong pagbabago na to since death is also associated with transformation changes. Yan, it could be na nahihirapan ka to cope dun sa mga challenges na yun, sa ending na yun, acceptance or moving forward or accepting kung ano man itong bago na paparating sa. It could be na hindi ka pa ready dun sa mga bagay na binanggit ko, no? And may Virgo energy, Hermit card. No? Hermit card is self-reflection eh. Siguro iba sa inyo, you take parang kayo yung magwi-withdraw or magde-detach muna kayo. No? So parang may soul searching ako na nasisense dito, hindi ko alam. For some of you, baka kailangan ninyo ng period na peace and quiet sa sarili nyo lang, like parang magte-take a vacation kayo or magte-take kayo ng time to meditate. No, it could be something na may mga bagay ka na gustong ma-figure out sa sarili mo. No? So, nakita ko dito sa period ng detachment, whether ikaw ito o yung person na nakakadeal mo. Okay? Oo, parang magte-take a break muna. Pansamantala, magde-detach muna. Possible talaga na may magkakaroon ng arguments, magkakaroon ng no communication, no contact. Disconnection kasi ito eh. Okay? So, expect mo na yan na pwedeng may mag-aaway, magtatalo, and mawawala ng communication. Lalayo muna yung isa, no? So, yan yung mga na-pick up kong energies. Thank you so much for dropping by. And if you're new, don't forget to subscribe, like, follow. Nag-iisa lamang yung official purple tin, yung may check sa kanan. Pag walang check, hindi po ako yun. Love you all. Take care. God bless po.